China sumali na ba sa Iran at American War? Huli sa ating balita, President Trump inutos na hantingin ang mga IRGC leaders. Lahat ng yan ay alamin natin sa JP Amazing Stories. Amazing stories kung saan ang bawat kwento ay may saysay. Habang nananatiling mainit ang sitwasyon sa Middle East, isang development ang agad na nakakuha ng atensyon ng international community. Mga fighter jet ng China ang lumipad ng libu-libong kilometro mula Asia papunta sa Egypt. Hindi lamang isa o dalawang aircraft ang ipinadala ng Beijing. Kasama sa deployment ang fighter jets, aerial refueling tanker, transport aircraft, airborne early warning aircraft, electronic warfare assets at helicopters. Ang dahilan, ang Eagles of Civilization 2026. Isang joint military exercise sa pagitan ng People's Liberation Army Air Force ng China at Egyptian Air Force. Ito ang ikalawang pagkakataon na nagsagawa ng ganitong joint air exercise ang dalawang bansa matapos ang unang edisyon noong 2025. Pero ngayong 2026, ibang-iba ang geopolitical environment. Mainit ang tensyon sa Iran. Problema pa rin ang seguridad sa Strait of Hormuz. May conflict sa Gaza. May instability sa Red Sea at patuloy ang banggaan ng Washington at Tehran. Kaya nang makita ang advanced Chinese fighter jets na lumilipad sa Egyptian airspace, agad na lumabas ang malaking tanong. Bakit ngayon? At higit sa lahat, training lamang ba ito o unti-unti nang naghahanda ang China para magkaroon ng mas malaking military role sa Middle East? Mahalagang linawin agad, walang ipinakitang ebidensya sa mga source na direktang sumali na ang China sa giyera para ipagtanggol ang Iran. Officially, military exercise ito sa Egypt. Pero ang location, timing at klase ng aircraft na ipinadala ng Beijing ang dahilan kung bakit seryosong pinag-aaralan ang development na ito. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lamang fighter jets ang ipinakita ng China. Ipinakita rin nila kung gaano nakalayo ang kayang abutin ng kanilang Air Force at iyon ang mas malaking kwento. Hindi simpleng deployment ang ginawa ng People's Liberation Army Air Force. Ayon sa report, mahigit 6,000 kilometro ang nilakbay ng Chinese Air Group upang makarating sa Middle East. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng operasyon ang paggamit ng YY-20A Aerial Refueling Tanker. Makikita sa inilabas na footage ang tanker na lumilipad kasama ang dalawang J-16 heavyweight fighters. Habang nasa ere, nire-refuel ng YY-20A ang fighter jets. Napakahalaga nito dahil ang fighter aircraft ay limitado ang range. Kung walang aerial refueling, kailangan nilang paulit-ulit na lumapag sa friendly airbases upang magpakarga ng gasolina. Pero gamit ang tanker aircraft, maaaring manatili sa ere ng mas matagal ang fighters at makapag-operate ng mas malayo sa kanilang sariling bansa. Ayon sa report, tumawid ang formation sa dalawang kontinente at dumaan sa teritoryo ng 4 na bansa sa halos 9 na oras na flight. At hindi lamang refueling station ang papel ng YY-20A. Ayon mismo sa Chinese side, kaya rin nitong magsilbing airborne command platform habang isinasagawa ang long-range mission. Ibig sabihin, ang gustong ipakita ng Beijing ay hindi lamang kaya naming magpadala ng fighter jet. Ang mas mahalagang mensahe ay kaya naming magpadala at suportahan ang isang integrated combat force libu-libong kilometro mula China. At malaking bagay iyon. Dahil historically, isa sa pinakamalaking advantages ng United States military ay ang kakayahan nitong mabilis na mag-deploy ng aircraft, troops, logistics at equipment halos saan mang bahagi ng mundo. May malawak na network ng American bases. May tanker fleet, may transport fleet, may aircraft carriers, may logistics infrastructure. Hindi pa kapantay ng China ang global military network ng United States. Pero ang deployment sa Egypt ay nagpapakita kung anong direksyon ang gustong puntahan ng Beijing. Mas malalayong missions, mas mabibigat na aircraft, at mas kumpletong support system. Kapag fighter jets lang ang ipinadala ng China, maaaring ordinaryong air combat exercise lamang ang tingin dito. Pero iba ang composition ng Chinese contingent. Kasama rito ang J-16 multi-role fighters. Ito ang heavyweight fighter aircraft na kayang magsagawa ng air-to-air at air-to-ground missions. Kasama rin ang YY-20A aerial tanker para sa long-range refueling.
May Y-20A Strategic Transport Aircraft para sa paglipat ng personnel, supplies at equipment. May KJ-500 Airborne Early Warning Aircraft. Napakahalaga ng KJ-500 dahil para itong radar station na lumilipad sa himpapawid. Mula sa mataas na altitude, kaya nitong tumulong sa pag-detect at pag-track ng aircraft at pag-coordinate ng combat operations. Mayroon ding electronic warfare variant ng Y-9 at may Z-20 tactical helicopters na maaring gamitin sa transport at combat search and rescue operations. Kapag pinagsama-sama ang mga aircraft na ito, makikita ang isang mas malaking operational system. Fighters para sa combat, tankers para sa fuel, transport aircraft para sa logistics, airborne radar para sa surveillance, electronic warfare aircraft para sa electronic operations, helicopters para sa rescue at tactical missions, at iyon mismo ang gustong praktisin ng China at Egypt. Sa unang bahagi ng exercise, may medium range at close range aerial combat drills, may simulated battlefield conditions, may one-on-one dogfights, may two-on-two engagements. Pero habang tumatagal ang exercise, ang target ay lumipat patungo sa mas komplikadong integrated operations. Hindi na lamang individual pilots ang kailangang mahusay. Ang buong system ang kailangang matutong gumalaw ng sabay at isa ito sa pinakamahalagang requirement ng modern warfare. May dahilan kung bakit napaka-interesting ng Egypt bilang partner ng China. Ang Egypt ay nasa napaka-strategic na lugar. Nasa northeastern Africa ito, pero konektado rin sa Middle East. Malapit ito sa Mediterranean, malapit sa Red Sea, at hawak nito ang Suez Canal, isa sa pinakamahalagang shipping routes sa buong mundo. Kapag tumingin sa mapa, madaling makita kung bakit mahalaga ang Egypt. Sa silangan ay Israel at Gaza, hindi kalayuan ng Jordan at Saudi Arabia. Sa kabilang bahagi ng Red Sea ay ang Arabian Peninsula, at sa mas malawak na region ay ang Iran at Strait of Hormuz. Kaya kahit sabihin ng China na training lamang ang Eagles of Civilization, hindi maiiwasang magkaroon ito ng strategic implications. Pero kailangan ding tandaan na hindi lamang Egypt ang sinasanayan ng Chinese Air Force. Ayon sa transcript, nagkaroon o nagplano rin ang China ng Air Force training kasama ang UAE, Belarus at Thailand. Ipinapakita nito na lumalawak ang international military exercises ng Beijing. Mas madalas, mas komplikado, at mas malayo mula sa mainland China. Ito ang dahilan kung bakit hindi dapat tingnan ang Egypt exercise bilang isolated event. Parte ito ng mas malaking trend. Matagal nang nakatuon ang PLA sa pagtatanggol sa sariling territory at sa Western Pacific. Ngayon, unti-unting sinusubukan ng Beijing kung kaya nitong suportahan ang military operations sa malalayong lugar. At habang nangyayari iyon, may isa pang malaking problema na kasabay na sumasabog, ang confrontation ng United States at China tungkol sa Iran. Habang nagpapakita ng military capability ang China sa Egypt, nagbukas naman ang Washington ng panibagong battlefield. Hindi sa himpapawid, hindi sa dagat, kundi sa financial system. Ayon sa transcript, inilunsad ng Trump administration ang mas agresibong economic campaign laban sa Iran. Tinawag pa umano ni US Treasury Secretary Scott Bessent ang operasyon na isang uri ng economic D-Day. Simple ang objective, bawasan ng husto ang perang pumapasok sa Iran. At isa sa pinakamahalagang source ng revenue ng Tehran ay langis. Pero may problema ang Washington. Dahil kahit maraming bansa ang umiwas sa Iranian crude dahil sa sanctions, nananatiling napakalaking customer ang China. Ayon sa 2025 data ng analytics firm na Kepler na binanggit sa source, mahigit 80% umano ng Iranian seaborne oil exports ay napupunta sa China. Kung tama ang estimate na iyon, napakalaki ng dependence ng Iran sa Chinese market. Kaya kung gusto ng Washington na pigain ang Iranian economy, mahirap gawin iyon nang hindi hinaharap ang China. At dito, nagsimulang lumaki ang confrontation. Ang warning ng United States ay hindi lamang para sa Iran. Kasama rito ang banks, shipping companies, energy buyers, financial institutions, at ibang companies na patuloy na tumutulong sa Iranian trade. Sa madaling salita, kung bibigyan mo ng economic lifeline ang Tehran, maaaring ikaw naman ang targetin ng American sanctions. Pero hindi maliit na bansa ang kaharap ng Washington. China ito. At sinabi ng Beijing na hindi ito basta susunod.
Direktang kinontra ng Chinese Foreign Ministry ang panibagong sanctions pressure ng Washington. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, hindi raw sanctions at external pressure ang makakalutas sa problema. Sa pananaw ng Beijing, maaari lamang nitong palalain ang confrontation, magpataas ng regional tension at makasama sa global economic at financial stability. Nanawagan ng China na bumalik sa negotiation at diplomatic settlement. Pero pagkatapos ng diplomatic language ay may kasunod na malinaw na warning. Sinabi ng Beijing na babantayan nito ang developments at gagawa ng kinakailangang hakbang upang protektahan ang legitimate rights at interes ng China. Ibig sabihin, kung targetin ng United States ang Chinese companies dahil sa negosyo nila sa Iran, posible ang retaliation at may iba't ibang paraan para gawin iyon. Maaring palawakin ang paggamit ng yuan sa transactions. Maaring protektahan ng Beijing ang ilang domestic companies at maaari nitong gamitin ang sariling regulations laban sa extraterritorial application ng foreign sanctions. Hindi rin bago ang confrontation na ito. Ayon sa transcript, mayroon ng Chinese at Hong Kong entities na nasanksyon ng US Treasury dahil sa mga paratang ng pagtulong sa Iranian procurement, banking networks at oil transportation. Mariing tinututulan ng Beijing ang ganitong klase ng sanctions. Ang posisyon ng China, hindi dapat ang United States lamang ang magdesisyon kung sino ang maaaring makipagkalakalan sa Iran. At dito nagiging mas malaki ang issue, hindi na lamang ito tungkol sa Iran. Nagiging debate na rin ito tungkol sa kontrol ng global financial system. Sa puntong ito, makikita natin kung bakit mahalaga ang Iran sa relasyon ng China at United States. Para sa Washington, kailangan maputol ang Iranian oil revenue. Para sa Beijing, mahalaga ang access sa energy. At ang Iranian oil ay maaaring mabili sa attractive prices dahil sa sanctions pressure. Pero hindi lamang oil ang relasyon ng China at Iran. May strategic cooperation agreement ang dalawang bansa na tumatakbo ng 25 years. Kasama sa cooperation ang infrastructure, trade at iba pang economic projects. Pero may mahalagang distinction, hindi formal military alliance ang China at Iran. Hindi ito katulad ng NATO kung saan may collective defense obligation ang members. Walang automatic requirement ang Beijing na sumali sa isang giyera kapag inatake ang Tehran. At ito ang dahilan kung bakit kailangang maging maingat sa headline na China enters Iran war. Base sa supplied material, walang confirmation na sumali na ang Chinese military sa Iranian side. Mas accurate na sabihin na lumalalim ang strategic tension. Pinoprotektahan ng China ang economic relationship nito sa Iran. Kasabay nito, ipinapakita nito ang lumalaking kakayahang militar sa Middle East sa pamamagitan ng exercise sa Egypt. Magkaibang development ang dalawa. Pero kapag sabay silang nangyari, nagkakaroon sila ng mas malaking geopolitical meaning. At mayroon pang dahilan kung bakit posibleng ayaw ng China na basta itapon ang relasyon nito sa Tehran. Malaking energy importer ang China at napakahalaga ng Middle East sa Chinese economy. Kailangan ng Beijing ng stable supply ng oil at gas upang suportahan ang malaking industrial economy nito. Pero dito, nagiging komplikado ang problema. Iran is important, pero importante din sa China ang Saudi Arabia, UAE, Qatar, at ibang Gulf countries. Kaya hindi maaaring basta piliin ng Beijing ang Iran at kalabanin ang buong Arab Gulf. Ito ang dahilan kung bakit maingat ang China. Economic partner ng Iran? Oo. Diplomatic supporter laban sa unilateral sanctions? Oo. Formal military ally? Hindi. At maaaring iyon mismo ang strategy ng Beijing, panatilihin ang relasyon sa Tehran nang hindi kinakailangang makipagdigma para rito. Kasabay nito, panatilihin din ang napakalaking economic relationship sa Arab Gulf states. Mahirap ang balancing act na ito at maaaring lalo itong maging mahirap kapag direktang targetin ng Washington ang malalaking Chinese banks o energy companies. Ayon sa isang analysis na binanggit sa transcript, isa sa posibleng retaliation tools ng China ay ang rare earth exports. Critical ang rare earth materials sa maraming advanced industries, electronics, defense equipment, versus magnets, at iba't ibang high-tech products. Kaya kung palalawakin ng Washington ang economic confrontation dahil sa Iranian oil, maaaring hindi lamang oil ang maging issue. Posibleng kumalat ito sa trade, banking, technology, rare earths, at currency settlement.
Sa hiwalay na source na ibinigay mo, inilalarawan din ang lumalaking economic pressure sa loob ng Iran, kabilang ang mahahabang pila sa gasolina at mas malaking problema sa economy. Pero tandaan na framing ito ng mismong source at hindi independent verification ng lahat ng claims nito. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga sa Tehran ng patuloy na economic connection nito sa China. Ngayon bumalik tayo sa Chinese fighter jets sa Egypt. Kung officially joint training lamang ito, bakit ganoon kalaki ang atensyon? Dahil sa capability na ipinakita. Ang J-16 deployment ay reportedly isa sa unang known appearances ng aircraft type na ito sa Africa. Hindi lang ito tungkol sa kung saan lumapag ang fighter. Ang mahalaga ay kung paano ito nakarating doon, kasama ang tanker, kasama ang command and control assets, kasama ang surveillance, kasama ang electronic warfare, kasama ang transport aircraft. Iyan ang mga bagay na kailangan kung gusto mong mag-operate ng matagal malayo sa sarili mong bansa. At posibleng iyon talaga ang pangunahing objective ng Beijing. Hindi ang sumali agad sa Iran conflict, kundi ang matutong mag-deploy sa region kung sakaling dumating ang araw na kailangan nitong protektahan ang sarili nitong interests. May Chinese citizens sa iba't ibang bansa. May Chinese investments. May Belt and Road projects. May energy interests. May shipping routes. At malaking bahagi ng Chinese oil supply ay dumadaan sa Middle East. Sa madaling salita, habang lumalaki ang global economic presence ng China, lumalaki rin ang pangangailangan nitong magkaroon ng kapasidad na protektahan ang interes nito sa malalayong lugar. Ito ang tinatawag minsan na Far Seas o Far Area Operational Capability. Hindi ibig sabihin nito na gusto ng China ng giyera, pero ibig sabihin nito na gusto nitong magkaroon ng options, at sa geopolitics, napakahalaga ng options. Kaya bumalik tayo sa pinakamalaking tanong, papasok ba ang China sa Iran War? Sa ngayon, base sa mga source na pinagbatayan natin, wala pang sapat na ebidensya para sabihing nagdesisyon na ang Beijing na militarily ipagtanggol ang Tehran. Ang Chinese fighter jets ay nasa Egypt para sa isang announced joint exercise. Walang confirmation na inilagay ang J-16 fighters sa Iranian bases. Walang confirmation na magsasagawa sila ng combat mission laban sa Israel or United States. At wala ring formal defense treaty na nag-oobliga sa Beijing na lumaban para sa Iran. Pero hindi ibig sabihin na walang malaking nagbabago. Tatlong bagay ang dapat bantayan. Una, ang military reach ng China. Ipinakita ng Eagles of Civilization 2026 na kaya nang magpadala ng PLA Air Force ng mas kumpletong package ng aircraft sa Middle East. Hindi lamang fighters, pati tanker, early warning, electronic warfare, transport, at helicopters. Ikalawa, ang Iranian oil issue. Kung seryosong targetin ng Washington ang Chinese buyers, banks at shipping companies, maaaring lumawak ng husto ang US-China confrontation. At sa puntong iyon, hindi na lamang Iran ang problema. Magiging direct economic confrontation na ito ng dalawang pinakamalaking powers sa mundo. Ikatlo, ang susunod na galaw ng Beijing. Kapag natapos ang exercise sa Egypt, uuwi ba agad ang lahat ng Chinese military aircraft? Magkakaroon ba ng panibagong deployment? Lalawak ba ang military exercises nila sa Gulf? May bagong agreements ba sa Egypt, UAE o ibang Middle Eastern countries? Doon natin mas makikita kung ang deployment na ito ay temporary exercise lamang o bahagi ng mas malaking long-term strategy. Sa ngayon, mukhang malinaw ang mensahe ng Beijing. Sa Washington, hindi madaling putulin ang relasyon namin sa Iran. At sa international community, kaya nang dalhin ng China ang air power nito ng mas malayo kaysa dati. Hindi pa ito direktang Chinese entry sa Iran War, pero maaari itong maging isa sa pinakamalinaw na senyales na nagbabago na ang military balance sa Middle East. Dahil dati, kapag may malaking krisis sa rehiyon, United States at mga allies nito ang pangunahing external military powers na agad na tinitingnan. Ngayon may isa pang bansa na unti-unting lumalapit. May malaking economy, may nuclear weapons, may rapidly expanding military, at may napakalaking interest sa oil at trade routes ng Middle East, China. At kung lalong lumala ang confrontation ng Washington at Tehran, ang pinakamahalagang tanong ay maaaring hindi na kung kakampi ba ang China sa Iran. Ang tanong ay hanggang saan handang pumunta ang Beijing para protektahan ang sarili nitong interes kapag ang humaharang dito ay mismong United States.